Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa balitang ito kay Shiba Inu. Kung saan ang sabi po rito ay Kusama comments on burning 1 trillion Shiba Inu. Kaya ayan, meron daw po kasing isang SHIB enthusiast ang nagtanong dito kay Ginoong Satoshi Kusama. Sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Satoshi Kusama ay siya po ang lead developer ng Shiba Inu ecosystem. At ayan, gaya po ng sinabi ko kanina ay meron pong isang SHIB enthusiast ang nagtanong dito kay Ginoong Satoshi Kusama kung bakit hindi kayang magsunog ng SHIB, yan, ng SHIB team ng 1 trillion na amount ng Shiba Inu token na di po tulad ng ginagawa ng Fluky Inu. Kaya ayan, yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, sabi rito ay Satoshi Kusama explains why he cannot burn more Shiba Inu or SHIB like Fluky Inu developers have recently done. Kaya yan, meron pong paliwanag dito si Ginoong Satoshi Kusama kung bakit hindi po niya kayang magsunog ng malaking amount ng Shiba Inu token na di po tulad ng ginagawa ng mga Fluky Inu developers. At yan, na-content po natin yan sa mga technical analysis po natin dito kay Fluky Inu. Ayan, ito po yung kanilang nakalipas na isinagawang pagsusunog. Yan, at nag-successfully executed na po ito. Meron po silang tinatawag na ayan, nakalimutan ko yung tawag nila dito. Pero ayan, ganyan po yung kalaki yung kanilang total na amount na sinunog. 190.9 billion na amount po ng Fluky Inu tokens ang kanilang sinunog. Ayan, ito po ay sinunog po nila yung 120 billion. Yan, nagsunog po sila ng 120 billion na Fluky Inu tokens dito sa Ethereum chain. At dito naman sa Binance Smart Chain ay 70.9 na Fluky Inu tokens. Kasi dalawa po ang ginagamit niyang network, ang Ethereum at ang Binance Smart Chain. At yung 190.9 billion na Fluky Inu tokens na yan ay nagkakalaga po yan ng $47 million. Kaya ang laki. Tapos pagkatapos pa nito ay sa sunod-sunod pa na mga linggo ay tuloy-tuloy lamang yung kanilang pagsusunog. Ayan, katulad na lamang nito kung saan ay meron na naman yung kanilang halos parang lingguhan na po silang nagsusunog ng malalaking amount ng Fluky Inu tokens. Kaya yan po yung tanong dito kay Ginoong Satoshi Kusama kung bakit hindi kayang tapatan ni Shiba Inu ang isinasagawang pagsusunog ng mga developers ni Fluky Inu. Yan, malalaman natin kung ano yung ang paliwanag dito ni Ginoong Satoshi Kusama. Satoshi Kusama. Sabi nga dito ay yan, SHIB fan once more burns like Fluky Inu. Kusama response. Kaya yan, gustong gayahin ng isang SHIB enthusiast or fan ang nagre-request or humihiling na gustong gayahin ng SHIB team yung isinasagawang pagsusunog ng Fluky Inu. Despite the massive SHIB burn, some community members still believe that the Shiba Inu ecosystem team is lagging behind its rival Fluky Inu in terms of burn. Ayan. Marami daw pong mga community members ng Shiba Inu ang naniniwala na pagdating daw po sa pagsusunog ay nahuhuli daw po ang Shiba Inu sa kanyang rival, yan, or kakompetensya na si Fluky Inu. Yan, in terms po yan sa pagsusunog. During yesterday's exchange, a SHIB enthusiast asked Shiba Inu lead developer Satoshi Kusama why he cannot burn 1 trillion tokens like Fluky Inu developers have done recently. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina. Kahapon po yan.
may isang SHIB enthusiast ang nagtanong kay Ginoong Satoshi Kusama kung bakit hindi nila kayang magsunog ng 1 trilyon or nasa trilyon na amount ng tokens na di po tulad ng ginagawa ng mga Fluky Ino developers kamakailan lamang. Although the question was unrelated to Kusama's initial tweet, the Shiba Inu lead developer still responded to the user. Contrasting himself and Fluky Inu developers, Kusama said he does not have 1 trillion Shiba Inu tokens to burn. Kaya yan po yung sagot ni Ginoong Satoshi Kusama sa tweet ng SHIB enthusiast na ito sa kanyang tanong. Wala daw po siyang 1 trillion na Shiba Inu tokens na pwedeng sunugin. Kaya yan. He emphasized that Shiba Inu is fully decentralized and has been so since he joined the project when it was only 6 months old. Kusama added that his desire to burn SHIB tokens was to benefit the community rather than an obligation. Kaya yan po ang paliwanag ni Ginoong Satoshi Kusama. Totoo nga naman yan. Ang Shiba Inu ay nananatiling decentralized. Kasi yan na nga, yung founder po nito or creator po nito ay talagang ginawa, gusto po talaga ng founder nito ay maging decentralized. Kaya wala na pong may control kay Shiba Inu mula nung sumali itong si Ginoong Satoshi Kusama sa project na ito. Yan, 6 months old daw po itong si Shiba Inu ay dito po siya pumasok or sumali. At decentralized na ito. Yan, kung pag decentralized na ito ay talagang wala na silang access dito kay Shiba Inu. Wala nang access na hindi na po nila kayang dagdagan ito or wala na po silang kayang mag-mint pa rito. Ayan. Or bawasan ito. Ayan. Kasi decentralized na nga. Yan po ang ibig sabihin ng decentralized. Wala nang may control dito. Kaya yan yung tanging magagawa lamang ng team ni SHIB or team ni Ginoong Satoshi Kusama. Ayan nga, yung mga nasa circulating supply. Ayan, yung circulating supply ni Shiba Inu, ayan po yung kanilang isi-send sa mga dead wallets. At syempre kailangan po yan yung mga yan ay syempre hawak po ng mga investors. Ayan. At hindi po natin alam kung ilan naman yung hawak nilang Shiba Inu tokens. Pero yan nga, sabi nga ni Ginoong Satoshi Kusama rito ay wala daw po siyang 1 trillion na Shiba Inu tokens na pwede niyang sunugin. Ayan. At sa tingin ko nga dito ay yung kinukuha po kasi nilang sinusunog na amount po ng Shiba Inu tokens ay galing po kasi yan sa Shibarium. Ayan, galing po kasi sa Shibarium yan. Diyan po nila kinukuha yung mga sinusunog nila nitong mga nakalipas na araw or linggo. Kaya kung yung Shibarium, kung mas maraming gumagamit dyan, ay naiipon po yung transaction fee kay Shibarium at yan po yung kanilang kino-convert or kino-convert para kay Shiba Inu at bago po nila sinusunog. Kaya diyan po galing yung kanilang mga sinusunog. Kaya kailangan po talaga na kung para makapagsunog ng umaabot po ng trilyon, ayan, ay kailangan po talaga na magkaroon ng maraming users itong si Shibarium. Kasi ito po talaga yung parang pinaka project ngayon ng Shiba Inu ecosystem na siyang nagdudulot ng pagsusunog or nagko-contribute ng pagsusunog dito sa supply, yan, circulating supply ni Shiba Inu. Kaya ayan, ibig pong sabihin ay hindi po kayang pantayan ng mga Shiba Inu developers ang ginagawang pagsusunog ng developers naman ng Fluky Inu. Kaya
Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.